Hi guys! Welcome to Ate Cosong Vlog. So ang feature natin ngayon is yung mga PWD wheelchair lift. So maraming tatanong, ano ba pinakamagandang sasakyan na kabitan ng wheelchair lift? So as of now, December ng 2023, I would say for me sa mga nakita ko, perfect ang Hyundai Staria sa lahat. Pero syempre, may mga owners na gusto ko, like ito, ang ganda-ganda ng Kia Carnival na to. Itong Kia Carnival na to, ang sarap upuan, ang ganda ng performance ng kotse, pero ang baba ng headroom niya. So, gusto ko ibigay sa mga viewers natin, pakita sa viewers natin na pag Kia ang binili mo, ano ang magiging headroom mo pag kinabit naman ng wheelchair lift. Kasi itong headroom niya masyadong mababa. So, lumang Kia Carnival and bagong Kia Carnival, sinukat namin, ang difference sila, mga 5 inches yung height difference. So imagine mo kung matangkad ka, ang hirap nito. So kailangan mo siyang i-recline. Meron kaming wheelchair lift rin na yung isa, yung walang gulong. Ito kasi itong may gulong na to, para to sa mga family members natin na hindi na makalakad. So whether it's a stroke patient or anything may illness sa tuhod or I don't know. So ito ang perfect sa kanila dahil hindi ka na kailangan umalis sa upuan. So from bahay to kotse to mall or to a party, everything, ito yung pinaka-perfect. So ipapakita ko lang sa inyo yung demo kasi meron kami ginawang Kia Carnival sa isang client natin na hindi may gulong ang kinabit natin, yung walang gulong. Yung walang gulong, halos sakto na bumababa. Pero itong may gulong, talagang kailangan namin gawa ng special brackets at saka special mounting point para lang makuha namin yung pinababa. So itong mounting na to, talagang nakasagad na sa flooring. Kung dati ginagawa namin sa mga kunyari Starex na mas luma or mga Toyota Grandia, totally wala kang problema. So ang Toyota Grandia, pag kinabitan mo ng wheelchair lift na may gulong, ay sobrang perfect din. Dahil yung mechanism niya na bumaba, na may gulong, sobrang baba. Yung isang walang gulong, ang baba niya, hindi sobrang baba. So pagka minsan sa Grandia kinabit mo, kailangan mo na medyo matangkad yung pasyente, tsaka siya makakaupo ng tama. So kaya ko nasabing perfect ang Hyundai Staria kasi lahat ng angulo, mababa siya, kahit anong wheelchair lift ikabit mo, talaga babang-baba na below sa tuhod mo yung height. So, komportable. Pero doesn't mean naman na hindi pwedeng kabitan yung mga ibang sasakyan like yung mga Previa, Odyssey, any van na parang ganyang type. Pwede naman lahat kabitan. Ang sinasabi ko na sa vlog nito is yung ano ang komportable. So, pagkita ko sa inyo itong lift na to, meron siyang remote control which is ito. So, may reserva siya na A and B, pero meron din siyang original na ito. Napipindutin mo lang, up and down lang yan eh. Sa akin gagamitin ko itong remote control. So, again, I'm 5'10", so hindi impossible sa akin mag-sit upright na lumabas. So, ito papakita ko. Nabababa pala to para hindi ka mahirapan umakyat. Kung baga, hindi naman pala akit yung pasyente, baga ako lang ngayon. So, pagpasok ko, ang unang mapapansin mo, ito, pag matangkad ka, hindi talaga perfect bilhin ang Kia Carnival pang PWD because of yung headroom niya. Pero sa forma, sobrang forma itong Kia Carnival na to. So, we're just talking about PWD. I'm not saying Kia Carnival hindi maganda. Hindi lang yung headroom lang yun, hindi ganun ka-okay dahil ito, panoorin natin sa height ko at saka saktong-sakto yung tina ng armrest. Yan halos bangga yung ulo ko yan gabuhok. Actually buhok ko na yung tumatama, hindi naman tinatamaan yung ulo ko pero gabuhok na siya. Yan. So itong nagawa ko din sa vlog dati. Gusto ko lang i-share kasi sometimes pag may Kia ka, ito lang yung papanoorin mo eh.
naangat to. Para sa naangat to, meron siyang parang lock. Pwede sa seatbelt. Okay. Meron kang ganito, strap para to assist yung mahal mo sa buhay na hindi siya gagalaw-galaw. Tapos ano mga tulak mga palabas. Nakasagad na ba? Okay. So ito siya. Ikot mo na ako sa ano. Diba? So pa siya practical. Pwede mo siyang pwedeng, so yun yung sasabi ko, from bedroom mo to kotse to wherever you go, pwede. Pero doon, meron pa siyang seatbelt. So, itong seatbelt niya, extra protection and hapit doon sa pasyente. Teka. Okay. So, meron siyang lock. Ang maganda sa wheelchair lift na to, sa market kasi, maraming nagbebenta ng wheelchair lift. Ito yung pinakamalapad sa market. Meron kaming 5 supplier ng wheelchair lift. So guys, gusto ko pala i-share. Akala ng iba, Atoy Customs na nagpaparating ng wheelchair lift. Hindi. Meron kaming different supplier na nagsusupply ng wheelchair lift. Ang trabaho lang namin is to install. So, isa to sa mga pinaka-saleable. Pero medyo mahal nga lang siya. So, angat mga ulit. So, guys, ano ba yung mga 5 wheelchair lift na yon? Yung 5 wheelchair lift na meron tayo, yung isa, pag-usapan muna natin yung mga nasa likod. Sa likod, we have Rycon and Bronability. Pareho silang made in USA na brand. Pareho silang durable. Lahat ng kinapitan namin na Bronability tsaka Rycon, wala pang nasisira. Okay, how much ba yung mga wheelchair lift natin? Ang wheelchair lift kasi, from time to time, nagbabago ang price. Dati, it's all started at 300,000+ lang yung nasa likod ngayon. Present time, as of 2023 December, it's 410,000 yung wheelchair lift sa likod, whether you buy Rycon or Bronability. Pareho meron. Ang available kay Rycon is yung parang flat na fix yung bracket niya. Kay Bronability naman, yung butterfly type ang available. So either or piliin nyo, pareho silang durable. Next is yung walang gulong. Yung walang gulong nito, as of now, it's 500,000. Pero next year, January, meron silang darating na version na mas mahal ng 50,000, pero yung baba niya, bumababa raw ng mas babang baba na. And then, mas okay na yung feature kumpara doon sa meron silang available ngayon. Number 4 is this one. Itong unit na to, ito yung parang, para to sa mga malalaki tao. Kaya tiyan mo, yung space ng luwag ko, ang laki ko na, may space pa dito. Kasi meron rin ibang brand na made in Japan or made in Europe. Ganito din, pero mas narrower. Some people, kunyari mas mapayat ka, ayaw mo nang gusto mong hindi ganun kaluwag, pwede mo bilhin yun. Pero yun, I think nabibili yun kila Auto Adapt. It's about, I don't know the exact price, pero if you want yung mas narrower and then you like that, you can contact Auto Adapt para makita mo rin yung version nila mas narrower. Ito pang mga mas malalapad. Tapos, meron ding version ngayon na parating ay yung mga nakafix sa likod ng sasakyan mo, kasi not everybody can buy this expensive. So may nabibili na parang ramp na binababa and then itutulak mo rin. May lumapit sa amin na bagong supplier ngayon na coming soon, meron silang 2 variants na pwede namin i-share sa inyo. Yung isa nga, pagbukas mo ng truck, bababa na lang na rampa. Yung pangalawang version niya, sa passenger side, manually, mo-modify mo yung passenger seat mo para may ikot mo siya ng ganyan at may ilalabas mo yung parang pinaka-extension ng pang PWD. Pero yung pangharapan na yon, kailangan lumipat ng PWD to wheelchair lift, natatayo pa siya. So, pag sa mga stroke patient, I don't think na pwede yon. Pero sa mga regular na nakakalakad pa, yung manual, that's cheaper. So, hindi pa namin alam yung price. Darating this January, we'll also update you. So, it's so happy lang. We are, Atoy Custom isa customizer of mga kotse. It's so happen lang,
nagkaroon kami ng mga client na nagparating ng mga ganito and they don't know how to install. Naging naging channel lang kami ng mga nagpaparating and then kami ang nag-install. So mga nagtatanong, paano na kung kami ang may dala ng unit? Ikakabit mo lang, lalagyan mo lang ng bracket, wiring, at saka overall installation and labor. How much do we charge? Ate Custom is charging 30,000 for every modification na installation na ginagawa namin. So does it really matter kung bumili kayo sa amin ng may kasamang wheelchair lift or may dala lang kayo na ikakabit namin? Wala kami pinipili. We still want to serve you. Ang advantage lang na may mga supplier kami, dahil kung nagkaroon ng problema, meron tayong binabalikan na supplier that they can give us part. So guys, papakita pa isa sa pang function nito. Ito, pwede mo siyang itabi. Parang pwedeng lumabas ng maluwag. Yan. Para hindi ka mahirapan. Kung sakaling tatayo, naaalalayan mo. Ganyan. So kung ibabalik mo, puka lang rin ng ganyan. Yan. Ang baba. And then baba. So guys, ito, balik na ako din sa upuan. So, papakita ko naman pag kinangat na siya. So since nakalock na siya, ito naman yung pagpaakit. Tingin ulit yung ulo ko ha. Saktong-sakto siya. Gabuhok. So imagine mo ha, kapag mas matangkad pa sa akin, tatama na yung ulo. Ako, tumatama sa akin buhok. Hindi pa yung pinaka-noo ko. Yan ha. Ay hindi, medyo tumama sa akin yun. Yan ha. So medyo kailangan ko yumuko ng konti. Yan. So again, we're talking about the headroom lang ng Kia Carnival. So I think pag ang height ng gagamit ito ay mga 5'6" and below, wala magiging problema. Pero kapag katulad ng height ko, pag-isipan nyo ulit bago kayo bumili ng unit, anong unit ang bibili nyo. So guys, if you're interested with this wheelchair lift, you can call our office at 3411-5858. Lift na katulad nito, yung may gulong, laging walang stock kasi yung nagpaparating ng wheelchair lift na to, hindi niya regular business to. It so happen lang, nung nangailangan siya, pinakabit niya sa amin, and then pag-post namin, ang daming nag-inquire. So naging accidental business ng isang supplier namin, itong wheelchair lift na to. So guys, sana nagustuhan itong pagka-explain ko about what to buy na unit for your PWD members sa family, at sana meron kayo natutunan dito sa short video na to. So guys, thank you for watching, and always remember, Jesus loves you and God bless.